Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Salamat po sa panonood ng aming mga videos and sa patuloy po na paglagay ng comments. Sobrang natutuwa po kami. Today po tawang-tawa ako sa comment ni Miss D. Sabi niya doon, sobrang konti ng summer niya dyan. Miss D, totoo yun na sobrang konti and sobrang ikli ng aming summer dito. Talagang sobrang konti lang kasi mabibilang mo lang yung araw na mainit talaga dito sa Finland kapag sinabi namin na summer. Like today, gloomy na naman yung weather namin. So, wala na naman si summer. Umalis na naman siya. Para kasi siyang turista lang dito sa Finland ba. Palipat-lipat siya ng area palagi. Kaya hindi palaging mainit dito sa lugar namin. Kahit pa sinabi mo na summer. Yung nanay ng friend ko na si Raquel. Shoutout kay Mami Lucita Arbiol. Yung nanay ng aking friend na si Raquel. Nakakatuwa yun si nanay. Kasi, nung isang beses na nagpunta kami dun sa party, tapos andun din siya, tapos biglang nahulog yung kanyang apo. Sabi niya, "Da! Merisi!" Tawang-tawa ako kasi, di ba ganun talaga pag mga nanay na Pilipino, lalo na sa amin sa Bisaya, kapag nahulog ka, hindi ka encourage na, uy, nahulog, ganyan sa amin, "Da! Merisi! Da! Buti nga sa'yo!" Parang ganun ba? Pero, natawa ako kasi sobrang tagal ko nang hindi naririnig yung words na yon. Tapos, nung pumasyal ako sa kanila, di ba syempre ngayon summer, andito siya, summer, nag-holiday siya dito sa Finland. Natawa ako kasi summer na kamedyos yung nanay niya sa bahay. Kasi ganun talaga dito sa Finland, kahit na summer, malamig pa rin. Kaya nga lagi namin sinusulit yung panahon namin dito, lalo na kapag summer. Sobrang daming pwedeng gawin sa labas. At sinusulit talaga namin yung panahon kapag summer kasi sobrang iksi niya. Sobrang daming kailangan gawin. Pero alam mo yung kailangan mo pa rin talaga siyang enjoy kahit sobrang iksi ng summer. Hi guys! Nasa labas na naman tayo. Nandito tayo sa K-Rauta or K-Rauta. Actually, dumaan pala kami dun sa Valo Mall kanina pero si Nico lang ang bumaba. Kasi, yung light na binili namin dun kahapon na aksidente, nalagay niya dun sa trunk. Tapos may kinarga kami mga kahoy kahapon, yung mga pinutol niya. Hindi nadatugan. Kasi mabigat yung mga kahoy, so nag-crack. Kaya sabi niya, bibili daw siya ng bago. Kaya bumili siya ng bago today. Good thing is, yung item na yon is yun na rin yung last. Kaya, ka-discount na naman siya. Yun ang maganda dito kapag last item na merong discount. Hindi kami dito ng wood para doon sa cabinet ni Anika. Kasi lalagyan namin siya ng dalawang divider. Kasi walang divider yung kanyang cabinet na binili namin doon. Yung binili namin sa, tawag nito, sa marketplace. Dito wala silang service na yung ikakat na nga yung wood na according to the size na kailangan namin. Wala sila. So, ang gagawin na lang is doon kami bibili sa Bauhaus. Kasi sa Bauhaus meron silang service na ganun. Oy, kaganda ng jacuzzi. Yan o. Maybe it's 8,990. It's very nice. But I enjoy Palio. I don't like this jet. Sesato. It's painful. I don't like it. Yeah. Tingin-tingin din kami dito ng mga lights nila, guys. Parang almost the same lang naman. Pero meron din silang mga ibang design dito na wala dun sa kabilang store. Andito tayo ngayon sa Rusta, guys. Rusta. Dati siyang Hong Kong, yung shop, name ng shop, pero parang binili. So, yung pangalan niya ngayon is Rusta. Marami ding mga murang items dito na pwede nating mabili. Mga gamit sa bahay, pang-decor sa bahay. Pero, dito ay bibili ng maraming item. IKEA. Yeah, it seemed like IKEA that you go all over to see everything. Ayaw talaga ni Nico ng IKEA. Sobrang ganda ng kanilang mga gamit din.
Pero feeling ko maganda din yung quality. Tingnan nyo to guys, oh, turntable siya. This is nice for like, lalagyan ba ng coffee sa taas, no? Coffee, yung containers ng coffee. Naghahanap ako ng coffee containers. Paglalagyan ng mga kape. Ay, naka-discount itong mga ganitong bottles. So, maganda ito for the berry juice. Haita. Sa vain pa ito. Ito pa vain na ito. Ito yung hinahanap ko. Pero, since meron na sila dito, dito na ako bibili. What are you thinking? No, it's for the flies. You're thinking something else. You're crazy. Yung mga pang garden stuffs nila guys, naka-sale na rin. Itong chair nila, naka-sale na rin siya. $41.90. Isang item lang ang nabili namin dun sa Rusta guys. Kaya alis na tayo. Punta na tayo sa next store. Where are we going next? Bauhaus. Let's go to Bauhaus. Kasi bibili tayo ng pintura tsaka yung plywood para dun sa cabinet. Palagi kami nagda-drive ngayon sa city guys. Kasi practice ko na rin para masanay ako yung mga signals, yung mga signs sa city. Kasi madalas dun kami sa countryside. Medyo madali naman mag-drive sa countryside compare sa city na tight yung spaces. Andito na naman tayo sa Bauhaus. Ito yung favorite na section ni Nico, yung mga screws. Kasi kailangan namin ng mga screws para doon sa bahay. Hindi na kasi usual dito guys na gumagamit ng pako. Screws na madalas ang ginagamit. Tapos bumili din kami nitong foam wash. Ay, bumili din kami nitong foam brush. Tsaka itong sample ng wax para doon sa wood. Kasi naalala nyo yung cabinet na antique. Lilihain namin yan. Tapos lalagyan namin siya ng mas fresher look. Mas maayos na color para maging maganda siya tingnan. So dito sa Bauhaus guys, meron silang surveys na pwede mong ipakat yung wood according sa size na gusto mo. So, dito lang yan sa Bauhaus meron. Kaya, dito kami napunta. Yung laminated kasi na plywood, gaya nito, mahirap siyang i-cut ng gabas. Mas mabuti yung sila na ang mag-cut. Tapos, yun lang yung piece na bibilhin mo. Hindi itong buong ganyan. So, meron sila mga stocks doon sa kanilang storage na pwede nilang ibenta sa atin for that amount lang. I mean, yung size lang na yun. Yun lang ang babayaran natin. Hindi yung buong ano tawag dyan? Yung buong plywood na yan. Yung buong kahoy talaga. Kailangan magtipid. Kaya smart dapat pag bibili. Kaya lagi kami tumitingin sa mga sale. Kapag may mga offer, tumitingin talaga kami ni Nico. So, yun na yung stuff doon guys. Dinala niya na yung wood na, or yung plywood na gagamitin. Ano ba tawag dyan? Board? Basta yung plywood. Basta yung kahoy na kailangan doon para sa cabinet ni Anika. So, yun na yung plywood guys. Tapos na siya. Nakat na siya to the size na kailangan namin. Si Nico lagi yan ang magbubuhat. Ayaw niya kaming pabuhatin. Pero kapag hindi niya na kaya, saka yan siya mag-ask ng help. Ganyan ang mga fins guys. Kapag kaya nila, hindi yan sila mag-ask ng help. Pero pag hindi na nila kaya, yan sila mag-ask sila ng help. Kaya wag kayong mag-offer ng help sa kanila kapag hindi sila nag-ask. Ganon yan dito. So yung plywood is 12 euros and 90 cents lang siya. O diba? Malaki yung ano doon, yung discount. So, hindi namin binayaran yung buong board talaga. Tsaka, ayaw rin namin magdala ng malaking size ng board kasi saan namin ilalagay?
Lunch na muna kami guys dito sa Matkakedas. Gusto talaga namin yung lunch dito kasi yung salad bar nila. Sobrang daming choices ng salads. Meron silang soup dito. Tapos of course, ang walang katapusang patatas. Meron din silang rice. Yung stir fry na vegetables. Meron silang vegetarian gratini. Ano ito? Nacho broilery. Tapos yung fish. Tapos yung coffee nila guys is kasama na rin yan siya dyan sa buffet. So, kahit makailang ulit ka kumain dyan, diba? Sulit siya. Tapos, 12 euros lang siya. Pero of course, Finnish food kasi walang Filipino food dito sa countryside. Andito na kami sa Kastari. So, ayan na naman si Nico. Magkakat na naman siya ng board para dun sa aming cabinet kasi hindi pa yun natapos. Sobrang dami pang kailangan gawin pero paunti-unti namin siyang ginagawa. Tsaka hindi ko naman din siya pwedeng madaliin na tapusin mo yun agad-agad. Hindi pwedeng ganun kasi kailangan natin mag-relax din, no? Hindi pwede yung stressful na trabaho pa kaya chill lang. Busog na busog kami. Hindi ko nga naubos yung in-order ko na pagkain kasi hindi ako nag-buffet. Parang kalahati lang yung nakain ko nun. Pero yun na siguro yung magiging dinner ko mamayang gabi.